na nakuha niya yung plotting lang muna. Taas kamay. 1, 2. Plotting. Okay. Based sa problem ha. Okay. Nakita ko naman halos pareho kayo lahat. Nakuha ninyo yung EMBF. EMBF na kaagad. Kasi meron namang road na RRW. Okay, question number 1. What will be the depth in meters of the project site? So depth, sukat ng lote. Depth. 99.875. 875? Gano'n na? Ha? Ilang load na ba yun, sir? O 875? 875. Huwag mo na mag-round. Basta 0.87, yun na yun. So, balikan muna natin, no? Kapag ito yung latag ng lote, right? Ito yung road, maaring corner lot siya. Ang chaplans, dyan na yung lagi sa corner. No? Anong purpose ng chaplans? Dun sa Blind curve, sir. Pag-turn, sir. Pag-turn. Bakit pag-turn? Ano yung... Ano? Pag sasakyan, sir. Para hindi sumasabit yung side. Sabit? Mababaw na rason. Ikaw, Hazel. Bakit kailangan may chaplans? Para po sa sasakyan. Yung Na malayo pa lang, magkikita na sila. safety. Oh. Hindi yun Kaya sasabit. may mirror. Oh, sasabit kung ano, 10-wheelers. Anyway, as per the rule, 4 meters ang sukat ng chaplans. Hindi dito magsukat, hindi doon magsukat ng 4. Mag 45 ka, ito yung 4. Ayun mo. Oh, di ba? So therefore, kung ito'y 45 angle, so mag-center line tayo muna, yun yung layout niyan. Kuha ka ng to, kuha ka ng to. Pag nag-touch yan, yun na yung 4. Yun yung layout niya. Ulitin ko. 5 by 5, sir. Yung given sa 5 by 5. 5? Oh, 5 ito by yung 5. standard, pero kung Yes, as sir. per problem 5. 5 by 5. Opo, 5. Kung ito yung chopstick kasi inisip ko yun. Alright, pag ang chaplans, mangyayari po siya sa corner, no? So, therefore, kung ito yung corner na yan, so kailangan meron kang 4 meter. Depende sa binibigay. Oo, 5 meters. So, ang 4 meter, ito yung sukat ng 4. Hindi yung kuha ka dito ng 4, kuha ka dito ng 4, mali siya. Ito yung 4. Therefore, kukuha ka ng 45, offset ka na nga, AutoCAD na lang tayo. Tapos, 200, 200. Oh, di, pag nag-touch yan, nag-touch dyan, Sa 250 dapat. oh, 250, 250, kasi 5 pa lang given. Nakanya ko? Opo. So, yun, chaplans. Okay? So, therefore, mayroong kang TLA1, pag tinatanong, ito yung TLA1. Luti mo yan ito yung muhon. TLA ito, depende sa tanungan, depende sa game, ganon, bawasan mo to kasi ibigay mo yan sa building, sa ano, sa government. The same thing with easement. Sinabi ko na yun, di ba? Yung mga absent, ito na. O, di ba? So, kailangan magkaroon ka at least minimum or depende sa problem, ididikit natin, bibigay natin sa ordinance, sa government. So, meron kang TLE1, nakaabat doon sa body subwooter, then meron kang TLE2 na binibigay mo na yung as per sa problem. Pero kung walang problem na binibigay, punta ka sa roll. Ilan ang roll doon? 3 meters, yung tao 3 lang. meters. 3 meters. Yung kagahapon, 9 meters kung mayroon siyang kalsada. Yun nga, driveway, gano'n. Okay? So, unang tanong ko dito, what will be the depth? So, pag depth guys, pag naglatag tayo, ito yung width. Ha? Lagi niyang tandaan ha. Oh, ito yung width. Ito yung depth. Pero minsan, hindi naman tayo perfect. Parang ganun eh. May mga problem na kakaiba. Depende rin kasi sa nagbigay.
siguro hindi niya to na-anticipate. Pero as for me, no, na inaral ko yung mga kamada nila, ito talaga yung depth, ito yung width. So, dito tayo mag-stake. Ha? Pero kung may contrary, na parang iba talaga sa kanya, di sundin na lang muna natin. No, ang importante, naintindihan natin yung mga bagay-bagay. Okay? Walang contest, walang ano, basta as per sa pag-aaral, ito yung width, ito yung depth. Base sa mga mentor namin. Okay? Okay? Okay, so tuloy. Ang unang kong tanong, as per sa project ito. Okay? What will be the depth in meters? Mayroon ka ng depth. What will be the depth in meters? 99. No, yun yung sagot. Uy. Nag-gets niyo ako? Yes, sir. Yes, sir. Pinicturean niyo ako. Ikaw muna. Gulat. Nakatasyo kami mo sir. Kapag ang lote ba, nasa harapan mo, lahat ng horizontal is width. Okay. Oh. Kapag vertical, yung lalim. Correct? Eh, ang tanong, what will be the depth in meter? So, ito yung sukat. O, ilan? Oh. So, taas kamay kung parehas ba kayo ng answer. Baka nabaliktad ba? Ang tanong ko. Pareho. Uy, tol. Pareho? Correct? Okay. So, correct. Check natin number 1. Number 2. What will be the allowable maximum building footprint of the project in square meter? Ilan? 500. Ha? 8631. Ano sir ang tanong? What will be the AMBF ba? 8,637.375. Di ba ni Boy? 8,631. AMBF dito, as per given. 853. Ilan ba yung ano? Dito na kaya nahuhuli. May nabasa ba kayo sa libro? Ito yung, ilan tong RROW nito? 18. 18. Ito, 16. 16. Sabi sa batas, kung saan ang malaking kalsada, yun yung Frontage. front. Okay? Ang maliit, secondary. But, may but yun. Still frontage, sir. Dalawa ang front mo. Still Dalawa ang frontage. 5. Still dalawa yung frontage. Malinis ba ay? So, 9,280. Saan mababasa? Sa corrected table, I think sa dulo. Tayo naman maghanap. Sa So kung ano ang harapan, 'di ba? Ito yung stringent, ito yung harapan, correct? So kung ito yung pinakaharapan na sa tingin mo kasi yun yung malaki na RROW, magmanifest din siya dito. Kailangan parehas sila kung 5 ito, 5 din ito. May tanong ako, sinong nakabasa sa sinabi ko? Nakabasa to. Sino pa? Malalim na nabasa nila. Si Kuya, nabasa na. Kayo, hindi pa. Hanapin nyo. Huwag nyo isabihin sa anong page. Hindi. Sinabi ko lang yung guide lang sa inyo. Kayo na po maglalim, no? Okay? So, ilan ang i-MBF ngayon? 867.87. Ha? 86.97. Ilan ang ano ninyo? Ilan 86. ang asperol na setback? 5? 5. As per given, ilan? 9. Di ba 9? O, as per project man, so 9. So ilan?
Huwag ka sa 5. Doon ka sa 9. Sabi ba na yun? Ang tanong is as per project man, hindi man as per role. Saan dito? Okay, teka muna ha, dahil nagkakamada po tayo, balik na sa board. Naalala niyo yung gumanon ako? Actual versus max. Naalala niyo to, yung previous meeting? Kaya ipapalabas mo tong actual at yung sa max. So, okay na yung max mo, yung 5.5. Okay yun, tama yung sagot mo. As per site ang question ko. So, therefore, ito ay 9. Saan dito Wait na lang yun? sir, hindi na natin napuntahan yun eh. Hanggang dito lang tayo. Wala tayong Kasi 9 pa, sir. Wala, sir. tama pala, huminto tayo. Ang Huminto. akin naman thinking na, sige, tuloy na lang muna natin pag-intindi. Tama. Saan yung 9 meters dito? Intindihin nyo muna, basahin nyo muna. I'll Ay, give po, you salamat I'll give you po. 10 minutes lang muna, no? Alas. Basahin muna 'yan. Kasi ang naisip ko rin naman, akala ko na sige. Nung una, platin lang tayo. Sige. Bilis ka pa, sir. Intindihin nyo muna pala, tama nga, hanggang sa dulo kasi hindi man pwedeng ipuputulin pala to. Sige. Pakituloy sa pagbasa. Ako na po Sige. Si ano magbasa? Si Gab. sa design objective. Design objective, sige. Yung pala, dapat pala binasa natin lahat. Number 1. Excited lang kasi ako nalatag ko tuloy. Number 1, to design a 16-story commercial building which consists Lakasan, makinig. ground to 4th floor will be shopping mall to podium. 5th floor to last floor will be typical office. Number 2, to design the project in a way that can maximize profits and revenues for the project proponent. The floor components are the following: 25% A 25% of GFA of typical floors will be common areas. B 75% of GFA of typical floors will be office spaces. C 25% of GFA of shopping malls floors will be common areas. D 75% of GFA of shopping malls floors will be shopping and retail stores, retail units. Number 3, to design the project that will avoid the busy streets for the customers. Number 4, to design a building that shall serve as a landmark in the area. Okay, so self-explanatory naman to. Si MITS, Applicable Development Control. Basahin mo. The zoning C is C3. The imposed setback will be 9 meters in front. Yan. And the rest will be as per PD 1096. Maximum building height of a level is 60.8 meters. Parapet will be disregarded in this development. Letter A, ground floor finish will be 7.3 meters. Letter B, ground floor from FFL to second floor is 5 meters. Letter C, second floor FFL to third floor FFL is 4.5 meters. And third floor to fourth floor is 4 meters. Fourth floor to fifth floor is 4 meters. Typical floors will be a minimum of 2.7 meters ceiling height. Incremental setback is as per PD 1096, and its IRR will take into consideration but will be used as a basis for the typical floor. So, pag napapansin mo to, pag tinatanong na yung typical floor niya, so malamang ibabagsak yung yung incremental sa taas, pabagsak sa baba to. Nagets mo ako? Yung incremental niya hanggang floor level yon, 14 ba yon? 14, di ba? So yun yung pagbagsak niya, yun yung lahat typical na yon. Kasi ang atin pong incremental may hangganan hanggang 14 floor yon. Okay? So manonotice mo mayroon siyang typical. Di ba? Hindi siya maging typical kung mayroon siyang incremental na nakikita mo. Kaya dapat ibabagsak yung mula sa taas 14 pababa.
Okay? So, sige. So, i-plot muna natin. Sabi dito 9. Try mo ng 9. Ilan yung ano, as per site. As per problem. Seven, 909. Ilan? Okay? So, ilan ang EMBF? Kung 99 ang harapan, 22 ang likod. 7909. Correct. So, yun yung sagot. 7921. Correct? 7921? 7909. 7909. Ilan ba TLE ninyo? 9987? 0.5. Teka. May stepler kayo? Ayusin ko lang. Sino may stepler? Meron ka? Ayusin ko lang. Yan. No, pink. Anong oras na ba? Kakain na lang kaya? Kakain mo na. Mo pala. Sige, kakain mo na. Hindi, okay lang. Kakain to. Tapusin na natin to siguro. Kasi baka gutom yung bata ba? Go ka lang sir, tapusan. Ha? Tapusan na natin. Tapusin natin, sige. Para. Okay? Ang BMB pa 84 ka, 8,451.375. Hindi. Kasi nag-9 tayo sa front. Dito lang tayo sa front na dito sa Sa side din. 9. Ito din na. 9 pa rin lang sir. Front and the rest will be as per PD 1096. So yung toto, yun yung PD. Sa front nga, sa front. Toto. Yun yung toto. front lang natin eh. Ang magiging front natin eh, yung 18 meters RROW. Kukunin pa natin yung... Hindi. Dalawa ang front mo ngayon. Kasi mayroon. Kasi corner lot siya. Corner lang. Oh. So kung ano yung dictate ng measurement sa harapan, siya din yun sa kabila. 19 to. Oh. Dalawang 9. Basta sa may kalsada, susunod na. Ilan yung TLE 1? 9987. Oh, ilan yung TLE 2? 9975. Hmm. Teka ba na, stepler ko lang. Sige, compute lang muna kayo ha. Ayusin ko lang yung papel.
Oo, kung tayo ito. Yung angle ng ano doon sa corrected table yan. Ito kaya ito. 9. Using ko Ito lang. yung may ano, yung may chamfer na. Ah, okay. Yung may chamfer na. Anong nagat? Ang page mo? Sa appointed table. Using ko lang ito muna. Anong lag mo ng chamfer? Hindi ko mo. Incremental sa 12.5. Anong 12.5? Chamfer. Ay, ano? Anong lag ng chamfer? 5. Hindi. Hindi ito. Ang sagot ko ay 12.5. So, 9.87. Hindi yan maging 2.5. Ito pag straight to 2.5 to. Pero pag ano mo to, Ano? Diba Pag- 5? pag ano mo to, ito. Diba 5 times 5 divided by 4? Pero pag kung naano mo yan, hindi yan maging 2.5. 12. Ay, hindi yan maging 12. Paano yung 12.5? 9.9. Uniform yun. Handle. incremental. So, 6.2. Oo, yung para dun sa dalawang floor. Pasulit ka pa, nasulat ko. Sample ito 5. Scale na ba? Kasama Yung likod tol ng ano, yung binigay ko sa iyo. Ay, Tingnan mo. thank you, sir. Baka hindi yung... ito nga. Baka hindi ko Yes, palitan. sir. Oh, sige, sir. Palitan ko na ito. Tatay mo lang. Hindi ko pala yung hinahanap ko. nakakita ko. Ito, 2 times 2. Ima-minus yun sa TLA. Kaya nga, Itong 12.5 na to. 5 times 5 was divided by 2. Ang inisip ko kasi, meron pa, alam ko na yan. Pero inisip ko baka, hindi, kung, ano pala. Diba kung straight yan, tapos 2.5, baka kung, ito, baka dito maging, baka 12.5. Okay, very good. Lahat natin na, para ano.
61.7. Mali man ako mali na. Kasi sa art yan. Hindi mo. Tapos ito yung wala yung local food. Na tumama sa 6 days ko. Parang hindi na natin kailangan ng increment. Ito. Ang chaplans ba niya sinabi niya yung Dalawang pinaka ano? Okay. But as per rule, iba. No? As per given, sundin natin siya. Sabi niya, ito, 5 ha. Pero kung mababasa mo sa libro, pag walang given, back to the book, 4 siya. 5 yung Okay, sinabi. pero 4 siya, hindi dito, ang 4 dito. Hmm. So wag kang malito ha, ito given. Okay, si tao ang nagbigay sa inyo, nagdikta. Tama Kaya na. sundin natin. Ito po ay 5. Ito po ay 5. So, di ba sa problem binigay? Kasi 5 by 5. Paano sir. sinabi? Paano sinabi? Ito sir. Basahin mo. With a 100 meters wide frontage including a 5 meter width and 5 meters depth chaplan on it. Oh, with uli. Ito yung with, ganon, at saka ganon. So, wag kang malito kasi sa libro, hindi ganon ang approach. Pero since given siya, wala kang dapat i-contest, sundin mo lang siya. Hmm. Okay? So, therefore, gamitan natin ng Pythagorean theorem. Okay? So, ito yung hypotenuse mo. 5 by 5. Ayan, no? Okay, ito yung as per given ha. So ulitin ko po, kapag mayroong chaplan sa libro as per rule, dito po kukuhanin yung sukat ha. As per rule ha. So kung 4 or 5 man, 4 talaga kasi sa libro man tayo. So offset ka lang dyan ng 2, offset ka ng 2, ito yung 4 mo. As per rule, 4 meters chaplans. Ito as per given, wala kang dapat i-contest. Sundan natin to. Alright? So, kunyari, isi-section natin to. Yan. Section A. Mamaya, targetin natin to. Okay? So, ilan ang ating bawasan na natin to. Ilan ang square meter nito? Ilang area nito? 12.5. So TLA, bawasan mo to. So, meron kang TLA 1, TLA 1. 9975. Ilan ang TLA 1? Itong buo? 9987. 9987.5. TLA 2. 9975. Bawasan mo ng 12.5. 9975. 99. Each is equal to each. Hmm? Ilan to pag nabawasan na ng 12? Bawasan mo to ng 9975 sir. 9975. 9975. So parang area ng triangle. Hmm. Ano po? Yung formula sa area of triangle. Ulitin ko pa, na-discuss ko na to noon. Hindi. Kasi kanina Tanong lang siya. sa Okay. Ito, Pythagorean sabi mo. kasi gusto nating malaman to. Pagdating sa, wala naman tayong pala. Wala naman tinanong na perimeter, no? Wala, okay. So wala siya. Ito lang muna area nito. Ilan? 12.5. Bawasan natin to. So, ito yung nagiging TLA number 2. Nag-gets nyo ang approach? Okay. Next. Okay. Ilan yung EMBF nito? So, EMBF equals 7909. 7, 9, 09. 1, 9,
09 sa 09. 7909. 7909. 0. Okay, tama yan? Point. Okay. So, step by step muna tayo, no? Nakaharap sa north, south, harap siya sa south, north, south, east, west. Yan. So, 9. Ito yung unang intindihin natin, no? Since na ito yung malaking kalsada, RROW, ito yung 9. So, as per sa rule, kung ano yung harapan dito, yun din yung maging harapan dito. Kasi corner lot siya. Okay? So, 9 din siya. Pero as per sa problem, 5 siya. So, 5, 5. Okay? Depende sa tanungan, ha? Kasi kapag magtanong as per in BCP, what will be the setback, the front setback of this project? Oh, 5, 5. So, laro-laro lang ba? Alright, so next na question. Kasi medyo gagawin pa natin ito ng section, no? O, next na question. I-MBF ng actual, ito ba? MBF ng actual? Yes, sir. Okay, i-MBF ng ano, ilan? 86. 8637. As per roll. To roll. 8637. 863 26,337.375. 337. Tama ka ba? 8637. 8637. 7. Tapos 375. Okay. Now, ito tanong ko. As per your answer number 2, ano yung answer number 2? Yung AMBF, no? Is the AMBF will satisfy the open space as per PDT 96? Yes or no? Kapag sa actual. Ha? Sa actual lang. O, sa actual. Ito. Pasok. Yes, pasok. Oh, wait. Gusto ko maintindihan nyo to, ha, kasi tinatanong talaga to. Ang AMBF natin, ito na. So, ito na yung building footprint natin. Hoy, makinig. Ito na yung building footprint natin. Okay? So, ngayon, ito yung open space. Ang tanong, ang AMBF ba natin ay mag-satisfy ba siya sa open space? Ang sagot, yes. Ano yung rason? Sa actual kasi 7909 tapos ang nakalagay sa book 813. Tama. Saan nakita yung 1-3? Nagit yun, tanong ko. Ah, ito. Sa corner lot. As per your answer number 2, ito number 2, di ba? AMBF. Is the AMBF will satisfy the open space as per PDT 96? Yes or no? Oh, yes. Gusto kong, ha? Ulitin ko ulit. Dito. Ulitin ko ulit, ha? Mayroon na tayong AMBF. Tinatanong kayo uli ni examiner, ito bang AMBF mo na ito ay nagsatisfy ba siya sa open space sa paligid? Ang sagot, yes or no. So, ang sagot dito is yes. Bakit yes? Okay? Saan kayo pupunta ngayon? Sa corner lot, sir. Yan mo para yan. Anong page? Sige, yan o, dalit sana. Page 171. Puntahan nyo na kaagad ang page 171. 171. Under Oh, ano yung nakikita nyo doon sa C3?
Oh, i-compare mo dito. Pasok, hindi. 813 sir, corner lot. Corner lot. tayo. 8.7 ko na. Oh, so yun, dapat ano kayo, alam niyo ng guys, ang exam natin bangga-bangga lang po kasi ito. Alam mo lang banggain doon, ito yung real libro, ito yung actual. Tinatanong lang naman kayo eh. Kung talagang naintindihan mo yung rule 7 rule 8. Nag-get siya ko? Okay, wala pa doon, sige. Hanapin niyo muna, page. Ay, 171. Oh. Ang i-MBF daw, kasi based daw sa answer number 2. Di ba, i-MBF yun. Yes. Ang unang number 2 kasi tanong, what is the EMBF? Ito yun. Oh, based on the question number 2, okay? Based sa question number 2, is the EMBF will satisfy? Yes. Open space. Oh, will satisfy the open space as per PDT Di ba 96. TOSL max? Bakit? Bakit ito na? Open Ito, space. dito, pasok, pero dito hindi. Bakit siya pasok dito? Bakit siya hindi pasok dito? Ano ba, teka, anong sagot mo? Anong sagot mo dyan, Gab? Sa actual po, 7909.40. Oh, anong formula naman sa TOSL? Okay, compute mo na. Pero yung bata, naguto, ay, ito pala, kain mo na. Pwede na siguro ito ipaikot ba, para ano, kasi mag-alas 8 na. Baka nagutom ka. Ako kasi kumain ako. Kaya na-feel ko yung gutom ninyo. Okay lang ba sa inyo? Buksan niyo na to? Para hindi masayang yung ano. So, ang solution guys, PSO lang naman equals AMBF divide TLA, di ba? Sa TLA 2 sir no, kukuha sir no. Oh, TLA. Sige, sa patay. Divided by Ayaw kong ano to. Ay, times 100. 79.29%. 79%. 79. Oh, ilan ang ano? Ibabangga mo lang. Ilan ang sa 79%. PD ano? PSO. Thank you God. 79.59. Kaya sauce ko ka ba? Salt na yung sauce ko. Sir, sir, ito May sir. calculate, meron ako. Ay, meron ka na sir. May calculator ka? Ilang percentong... Di ba CLA times 10%? 20. At kasi plus usap. Isa sa TOSL sa usang. Meron mong TOE na lang tago na. Nasa page 132 guys. Baka naman sa Oh. So ganito lang naman Yes. So ngayon, paano mo siya i-derive? So ang PSO 'di ba, equals AMBF divide TLA. 135 siya. Oh. Page So, 135. So ang result niyan guys is 79 or round off natin 79%. 79%. Ha? Ano ko yung hinahanap? PSO. Yes, ano? 79. Ngayon, ang result ng 79% guys, so therefore TOSL is equals to TLA times PSO. Di ba? So ang TLA nito is ilan ba? Ilan TLA? 9975. Oh, 99 ano ba? 9975. Oh, multiply natin ng 79%. 7880. Oh. So ang result niya is ilan? 7880.25. Oh, so pasok siya. Kaya yes. Pasok. Kunin lang natin yung difference ng ano.
Kaya nga, yes lang naman eh. Wala naman dapat i-compute. Yes or no? Kasi sinabi na, oh, pasok siya eh. Pasok siya. Alright, so habang kumakain kayo, Ano pa lang dito? 8:30. Ba't hindi siya pasok dito? Ito pasok. Bakit? Sa ano, kasi mali yung given. Eh? Ito yung given. Ito kasi, ito yung nagka-upload. Eh, bakit 8:30 pasok siya dito? Dito. Kasi dito, 5 lang yung ano natin. 5. Hmm. Dito, 9. Mas malaki yung area. Ay, mas malaki. Diba? Hindi kasi pag naano mo, hindi ko ma 813, di ba? Ito na yung dapat 13. So kapag naano mo, 9975 minus ito 7909.875. So 26065. Ano yung tanong niya? So di pa rin pasok. Ano? Kasi ang open space natin 2,000. Hindi, pasok pa din kasi ano. 13. Oo. Less Pag than? lagpas na dito, hindi na. Less than na. Lakpas na. 2,000 na to eh. Hindi, pasok pa din. Hindi siya pasok, di ba? Dati? Kasi 2,065. Hindi, kasi pag kinumpit mo kahit percentage-wise, 21% yung actual. Hmm. Tapos yung maximum sa book, 20 lang. Diba? Hmm. Sobra ng 1 point something. Maximum is 20% lang. So ilang percent yun? 21%? Nasa 21. Kasi ito yung PSO eh. Hmm. Yung 79, oo. Already 21 point something. Oo. So hindi pa. Diba? So 79 minus 100, 21 point something. 20. 20 point sa 21. 20.71. So parang pasok pa rin. Nasa middle siya. Parang sa Indiano pa. Ganun na lang eh. Pasok, maybe hindi. Ganun na lang. Indiano. Ay, hindi ko pinagbasihan. Hindi, kaya hindi ko gets bakit 8:13 na dito. Sa MBF, Ferguson. Dapat pala dito. Oo. Sa tele dapat. Kasi ito yung given mo eh. Oo. So, hindi siya dito. Mm. Kasi ikot dito, pasok. Pero pag dito, hindi. Hindi nalilito ka sa 79. Sa Valentine, wag na to. Oo, yan, kasi yan. Oo. So, dapat yung Sa pag tele. ito hindi talaga pasok, ito yung limit ng Yung percentage kasi ang kukulin eh. So 20.71. USL is percentage. Hmm. Lako talaga. Pero wala akong nilalaman dyan. Hindi ba minimum yun? Yung Given. Hindi. Hindi, yung Max na ba yun? 20%? dalawa yung ano. Coin. without na. firewall. Di ba ang sir pag sa book boys, ano, max. Ay, hindi ka nagiging Ay, gravy, ano. Baka, yun ang may gusto, extra. Minimum or maximum? Pwede mo Minimum yun. Dun sa lahat, dun yung nakikita yung Kasi pinagsama yung iba. ayaw mo na parang ayaw na. Sino mo? Adrian lang. 5 days na. 5 days na. Kaya, ano, Magkano to, Mitch? 5 days na. Sino nagbayad? Sampo pa. Sino nagbayad? Hindi pa ako bayad kasi. Beer na. Napakataas ano na, after ng board exam na. Sige lang daw. Kung kaya na konsensya nyo. Grabe si Lilo. Ilan pa nga ba yung 7 days? Bakit nalilito lang pa? Mahal eh. Sabagay lang. Dala pa ka dyan, ayaw mo bigyan.
Oo. Nagdala siya ng tissue kasi ano daw may Ay. Na-trauma na time. Naubos na. Tapos na. Yun, nakakmakante niya talaga. Tapos na. Gutom ako, gutom na. Sarap talaga ano? Sarap sa libre. Sarap talaga yun. Sa libre, sarap talaga eh. Di ba, Ace? Bayad na kami. Bayad na ba kayo? Ang dami mo takong sa karma mo. Dami na to. Ewan ko, sinerch ko lang siya. Tapos, hindi ko sabi. Pero parang ang gulo. Yun din ang session mo sa 16 meters. Hirapan mo dyan. Nandito ko. Kasi front pa rin yun eh. Oh, busog na. Ilan yung ano, angle of incremental nito? 61.7, no? So, assuming, Kailan ko compute yan, sir? ha? Isa lang. Dalawa, kasi iba yung road sa kabila eh. So, i-solve na naman. So, assuming ko lang to ah. Times na lang. Tama ba to? Yes, sir. Okay. So, isa-isahin na natin, no? Alright? So, ngayon, as per problem, may sinabi bang height doon na ilan hanggang ilan height? Ano sir? Meron, sir. Sige, establish na natin lahat para matapos, no? Ilan po? 60.8. 60.80. So, therefore, ito po ay 60.8. Correct? So, i-establish muna natin yung sinabi sa problem, no? Although sa board exam, guys, hindi naman ganito. Sabi ko nga eh, ang mga problem lang na mga nagre-review, binakbakan kayo ng marami.
Di ba? Pero pagdating sa actual naman, hindi naman ganito. Kaya sinadya naman siguro yung ganon para lang maging handa rin kayo ba. Sabi ko nga madali lang exam. Basta lang nabasa mo, nadaanan mo lang. Yung mga principles ba kung paano. So ang topmost ng atin pong project ay 60.8. 60.8. Okay? Saan nanggagaling to? Sa basement or sa ground? Sa ground, sir. Siyempre sa ground yan, no? Right? So ito po ay 60.8. Okay? Then ano pa po ang pwede nating ilatag dito? Ito, ilan ang sukat nito? May sinabi ba siyang mula sa ground, mula sa NGL, papuntang first floor level? Ilan kaya yon? 7.3. 7.3 from the basement. Yes, sir, from the finish, sir. From sidewalk, sir. From sa labas. Sabi Ground floor finish level will be 7.30. Pakibasa ng maayos para hindi ganun eh. Ground floor finish level will be 7.30. 7.30. Plus Kasi, 7.30. kasi yung problem ng ano niya, 7 yung basement eh. Malamang ito 30. Plus Kaya ito yung 7.30. plus 7.3. Nag-gets niyo ako? So dito siya nag-zero. Sa basement. finish floor lang. Ano may ganun? Floor finish level. Ha? Paki double check nga daw. Hindi ko yung FF, sir. Kasi sinundan ko lang yung ano eh. Sabi niya, Ito kasi 7 eh. Ground floor. Ano yung, paano sinabi yung basement? 7, paano din? May nabasa kayo? Sir, walang basement. Wala po. ground floor lang. Ground floor lang, sir. Walang basement. Walang Kaya basement, yung walang finish basement. floor plan sir, mag-i-start dito Mm. sa Ground floor finish. Plus 30 lang, ano. Nagets ko na. Ito, meron siyang kantil na ano. May 7 siya oh, 7 meters. Ang 7 meters dito nag-11 na 00 guys. Yan, plus 7.3. Plus, ayan. Mm. Oh, tama nga. Yung project Plus natin, ang ang basement. pinaka-zero niya hindi dito, ito ang zero. Nag-gets siya ako? So, kung mula dito ang 0, tapos 7.30, therefore, ito yung 0.30. Yes, sir. Tama tayo. 7.3. Oh. Nabasa niyo ba tong 00? Saan? Ano, gusto ko lang maintindihan bakit po. Kasi, in-interpret ko lang yung ano ba. Front page is considered. Sir, andito sir sa side, sa project side, ito yung level niya. Oh, yeah. Ito yung, ang elevation niyang, ito ang the side, is relatively flat, and the frontage is considered as plus 7 meters equals to Correct. Ito yung plus. level. Ito yung plus dito. Yung sidewalk. So, ang 0 ito. Correct nga. So, meron tayong pinagbasihan kasi nag-plus ang sidewalk. Pababa, sir, pero yung... So, therefore, tama to ano. Kaya Okay? kung galing sa FFL, mag-reset tayo. 0.30. 0.30 meter. Correct. Kaya ito po ay nagiging 7 point. 3. Ito po ay 7.30 meter. Okay, so mayroon natin reference. Oh, pero ito guys, wala siyang kinalaman sa building height, no? Wala siya kasi ano naman 'to, reference lang naman eh. Okay? Kumbaga, establishment lang ng grade level lang ito eh. Ngayon, ito na yung first floor natin. May sinabi bang first floor to second floor ilan? Oh, intindihin natin kasi i-sum up natin to lahat. Parang lalabas to, ito, hindi natin to alam ilan to. Ang ground daw at saka ano, may misanin ba? Wala. 5 meters daw. Ground floor to second floor. 5 meter. 5 meter. Okay, sulat natin 5. Then, second to, Third, 4.5. ilan po? 4.5. 4.5. Then, Third to Third to 4 meter. 4 meter. Then, Fourth to fifth, 4 meter. 4 to 5 is 4. 4 meters. Typical floor will be... Oh, wait. Oh. Ngayon, meron na tayong reference kung ilan ito. Oh, pakitotal na. 17.8, sir. 17. 0.8. Pag
Okay. So then, 17.8, pag isama mo yung NGL, pag tinatanong naman ng NGL, ilan? Hindi siguro, 17.50 man. 17.5 para sa... Oo. Ito yung ano, Kung 17.5. kasama yun ano 30 sir, 17.8. Pag saba to, Yes, pag sir. kasama yan, ito yung 7.8. 17.8. Nasundan niyo ko guys. Inano lang natin yung problema isa-isa. Wala tayong i-contest dito kasi given na siya ang problem eh, ilalatag lang naman natin eh. 17 sir, hindi 7 sir. 17.80. Yes, sir. Mula sa NGL, pag tinatanong sa problem, from NGL to the podium, ito sagot, 17.80. Pag finished floor level to the podium naman, 17.5. So ngayon, mayroon ka ng 60. Correct? Mayroon ka ng 17.80. Ibawas mo, alam na natin this. So alam na this. Ilan? Compute. Ilan? 43 meters. Correct? Hindi yata. Divided by 2.7. Nag-gets ko. Ang zero guys, ang reference dito pala. Kaya naging 60. Ito guys. Ito yung 60. Ito yung 60 point. 60.8. Naka nyo? So kung ito yung 60.8, ibawas mo na to. Sige, sige. Oh, minus 7 ba? 17. 7, okay. Kasi kuhanin na naman natin yung sukat niya. Kasi ang sagot dito guys is ano, mula dito hanggang dito, ang sagot dito is 53.80. Paki-check nga. Yes sir, tama. Paki-check nga. 53.80. Kasi bakit? Ang 60 natin is ito. Ito yung 60 natin. Right? 60.8. Oh, sige. 60.8 minus 7.7. So ito sagot. 53.8. No? Lubad ko naman parapet. Oh, yan muna natin yung detailed. Hindi, sinabi kasi dito. May parapet ka din. Parang ito disregarded. Oh, mayroon naman talaga lahat pero hindi naman tayo magpatayo ng bahay eh, ng building. Disregarded. Sasagot tayo sa exam. Correct? So, ito yung maging ano niya. So, ngayon, ilan to guys? 36. Ha? 36. 36. Correct. So, mula sa topmost papunta sa podium, 36. Plus 17.8. Ito sagot. Total. Nakuha natin. Nalilito? Yung 60.8 kasi dapat sa huwag wala sa dimension nasa level, top level siya. Dito na. Yung 60.8? Nasa topmost nga siya. Naka ano? Hindi siya, Ito. yun. So, therefore, kung ito yung topmost natin, ang kinoconsider natin na height, ito, 0. As per sa problem. So, ngayon, mahati-hati na natin. Ilan ang podium? 36. So, ilan ang natira ngayong floor? Ilan ba typical ng floor? 2.7. So, 2.7 times. Divide mo nga ito ng 2.7. Ilan? 12 no. Plus 12. So, kukuha tayo ng 5th floor, di ba? 12 ba? 12. Bakit yun? Bakit? So, mayroong 12 floor ba? 12 floor ba? 12 floor ang kulang? Parang 12 floor. 12 lang. No? 12 lang sir, 12 lang sir. 7, 8, 9,
10, 11. 12 lang. Ilan pa? Ilan ba floor pa kulang? 11. Kailangan 16 eh. 16 minus 5. So, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pang 12 yung ano, tama. Pang 12 yung... So, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Malaki pala. So, mabala tayo. So 12 lang. 11, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ito yung rope ng 11. Okay? So, parang ayusin ko na lang. Ito yung 6, ito yung 7, ito yung 8, ito yung 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tama? So, pag 16, ito yung rope dick niya. So, kalimutan daw para fit. So, therefore, ilan ang, kasi may kilalaman to guys sa GFE nito. So, typical lang naman eh. Isa lang isusolve nyo. Okay? Now, balikan natin tong plano. Itong top na to. Bakit meron kayong ito? Bakit meron siya? Ano yung naalala nyo? Minus 3, 7. Ito yung incremental lang. Pagdating sa third floor, mayroong kang 0.30 muna. Then dito, another 0.30. Then dito, another 0.30. Ang tanong naman ngayon, ilan daw ang incremental sa fourth floor? O, ilan? 0.60. Diba? Kasi nabawasan ang third, nabawasan dito sa 0.60. Ito ay 60. Fifth floor naman, 90. Ah, diba? So, etong ano, typical daw, may sinabi ba typical ang 6? 6 and, paano siya sinabi? Fifth to the last floor will be typical. Oh, therefore, dito nagsimula yung typical. Binagsak dun sa taas. Kasi typical siya. So, wag mo na i-question bakit hindi siya, kasi nasa likod to eh. Di ba sabi dito, mayroon lang tayong 3.6 dito. Dito, 3.6. Naalala nyo? Ay, 3.60. Naalala nyo yun? 3.60. Yung incremental sa likod, maximum yon, no? So yung harapan, siyempre, nagdidepende sa angle natin. So i-compute natin yun. Alright? So ang tanong naman, huwag ka ng tanong ha. Try natin. Okay, how much how much the GFA for the ground floor? Oh, paki-compute as per project. Di ba yun na yung EMBF mo? Okay, good. Ngayon, how much the EMBF for the fourth floor? Minus 30. Ayan, yan. Computein mo na yan kasi dalawang sides yan nabawasan. So dito, nakuha ninyo to? May tanong po ako. Ito. Mula dito sa, di ba ito yung sentro? Kunyari pinaproject ko lang to Ganon. Assuming lang yan. Using by 61.7. Ngayon, tinatanong sa exam, how much the incremental from, kumbaga itong angle na to, alam naman natin is, kalahati ng 18 is how much? 9? Correct? So, ito din 18. Tama? Oh. Ngayon, ang unknown ay ito. Oh, ilan ito? Ito. Pag binangga yan dyan, mula sa 60. Parang ganito na lang, Given na yung mula dito, ilan ba mula dito? 60 no. Mali ito. 53.80, di ba? 53.80
0.8. Ito yung, ito. Are you with me? Hanggang doon. Ito ba ito? Okay? So ngayon, ito yung angle niya. Ito yung 61. Para lang madaanan mo yung incremental paano. Ngayon kasi, ang pinag-usapan natin na angle, hindi, dito pala, ito yun. Ito pala, mali pala. Ito yung target niya, ha? Ito yung target niya. Yan, okay? So, na-touch na natin ang building ito. Ang height, ilan ang height? 53.8. Ito ang tanong, ilan? Dati tinuro ko na yan. Gamit ang angle, 61.7. Ha? 61. Oh, ito 61? Oh, 61.87 sorry. Oh. Ilan ba? Ilan ba sa as per ano? Baka mali tayo. So, ang angle 61.7. Anong nag-page? Corrected table. Okay. Picture. Okay? So, paki-compute po kasi ito po hinahanap natin. Itong outmost space sa taas, kung ilan po siya dito. Dalawang kukunin. 16 meters road. 18 meters. Hindi, ito muna tayo. Ito section, may section A ako. So, 18 siya. Ito muna ang gagawin. Wala muna tayo dito, ha. Dito tayo, ha. Nag-section na. Mayroon akong cutting plane. Ngayon, ito siya. Kaya 18 ang road. Nakuha na natin dito kasi ang road naman natin is 18. Diba? Ito 18. Tapos 9 ang setback. Alam na natin to. Okay? Ang kalahati ng 18 is 9 plus 9. So, 18 pa rin. Ito yung question natin. Ilan to? So, by using this angle, makuha natin total. Bawas dito. Ito natira. Balikan yung formula si tinuro ko. Kapag base ang hinahanap, naalala niyo dati? Tapos kapag height ang hinahanap, ano yung formula? Sige. Sige na, computer nyo. Nakalimutan niyo yung formula? 28 pala. Minus... Hindi, ilan to total? Sige, try natin. 28.97 minus 18. So, 10.90. So, ito yung 10.97. Yun yung setback. Incremental setback. Mula sa pagbagsak. Tinatanong to eh. Ilan to? So, ngayon, para malaman mo, kasi ginamitan natin ng 61.7. So, inaccurate kasi, nagtatouch talaga yan. Huwag ka magtaka bakit dyan siya nagpunta. Kasi kung in-actual talaga to, itong problem na to, sinolve na to sa AutoCAD. No? Ngayon, nag-touch na yan dyan. Kaya, kailangan mong makuha ito. Therefore, ito yung sagot. 28.7. Bawasan ng 18. Tapos, ang natira, ito, 10.97. Nakuha ninyo yung ano, yung kamada lang ba, kamada? Hindi pa? Hindi mo pa na ano? Okay na, okay ka na? Oh. Okay na yung ano mo? Ang ating ginagawa guys, tinatake lang natin as per sa problem. Kung paano nila ginawa. Okay? Ngayon, sa sarili mo na siya, anuhin kung ito pala yung ano niya. Anong formula ng pagkuha dito? Anong formula mo? So base
Equals, ano yung, ano mo? 53.80. 15 point? 53. Ah, sorry. 53.80 divide tangent 61.7. Ganun yun. So, ang sagot ay pag tuplok, baka mamali pag tuplok. Paano tuplokin? Try mo nga tuplokin ko 53.8, tapos tuplokin mo tangent 61.7. Ang sagot is 28.97. 97. Nasundan? One floor. Basta sa tangent tayo ako. Tangent po kasi itong tangent. Yun nga. 53.80. Saan galing yung 53? Siyempre sa height yun. Divide mo ng tangent 61. Kasi sir, yung height may question mark pa eh. Bakit man? Kasi ang adjacent natin 18 meters. Tapos may theta tayo, angle of theta is 61.7. Ang magiging angle natin ng height, opposite, yun ang question mo kukunin natin para makuha natin yung jack ang kasi yung overall height natin yung nasa 68.8, di ba? Hindi na. Bawasan mo na to. Dito na nga tayo 53. Ang naging height ko, ang overall height. Ang pinaka-height talaga natin 53 mula sa ground. Kasi ang kalsada nasa ground, no? Ito talaga yung base niya. Hindi na to. Kalimutan na tong ilalim. May nagbawas tayo. Ito figure lang to. Figure out lang to by 0. Pero ang pinaka-height ng building, ito yung 53. Elevation 0 natin nasa 7 eh. 7 meters. Tapos mag-subtract pa tayo sa 60.8 ng 7. Hindi. Kasi Ay, as nagsabta per tayo given 7. tayo eh, nasa level 0 tayo eh. Dito ang Ano yung tanong mo, Koy? 0, Naka-elevate 60 to. tapos minus 7. ito 7 equals to 0, 0. Tapos ang height natin ay Ang tanong niya sir, dapat sa 0-0 yan na natin sir, incremental yung start. Hindi sa 0-0 nga tayo. hindi, yung 0-0 niya is, ibig niya sabihin sir, sa baba talaga sir yung 0-0 dyan. Ah, hindi. Kasi ang road- kalsada kasi ang road ganito. kasi doon sir. yun Ang kalsada kasi, Pinaka- ang kalsada kasi along sa NGL. Ang building kasi, okay, nuggets ko yon. Yes, sir. Yung 0 natin is referring to height as reference, as per the Sa road talaga. problem. But when we compute the angle of elevation for with respect the road, so siyempre ang road is level po niya yung building niya. Okay, one line lang naman. So ito lang naman pag-compute eh. Ganon. Ito yung 53, ito yon. ito ang plus 7 as per 7, 7, 0, 0 equals to 0, 0. Pakitry nga. Sige, sige. Baliktarin na natin guys, no? Baliktarin na natin. Baliktarin natin para magkaroon ka ng idea. Ang hinahanap kasi natin yung run, yung base ba. Okay? Palibhasa, hindi mo to alam. Sige, para lang malaman mo na dito talaga. Wala siyang ano. Oh. Ano yung formula? 60. Ha? Yung gamit natin sir, 60.8. Oh, so anong formula ng ano? Kung naalala nyo kung wala naman yung height, wala ang height. Given lang yung base. Anong formula? Tangent theta times. So tangent theta times base. Correct? So ilan ang base ngayon? Meron na tayong total of ilan? Ilan to total nito? Paki-total to ito. 28.97. 28.97. Ilan? 28.97. 28.97. Oh. Sige, pakiano. So, tangent, ilan ba? 61.7 times 28. 97. Oh, ilan? O, babalik pa rin siya na 53. Naka mo?
Bumalik pa rin, di ba? Bumalik. Oh. Ibig sabihin guys, tama to. At tama to. Kasi bumabalik siya eh. 3.5. GFL lang tinapos sa GFL. Ano yung tanong nyo? Sige, isasayin natin. Eto, okay, makinig muna. Selection lang natin yung ating plotting. Okay, nilatag natin as per sa given. Lumitaw yung 60.8 base sa 0. Hanggang GFL. So yung ano is negative galing sa NGL bumaba siya ng 7. Okay? Pag FFL naman 0.30 kaya 7.30. Okay? Nilatag lang natin siya isa-isa, Pinoprove natin ba yung problem. Ngayon, ang tanong kasi dito, ilan daw ito? Kaya ito yung solution, kaya naging 10.27. So, ang subject matter ngayon, how to solve yung kompletong outmost phase base sa given ng 61.7. Oy, makinig mo na. Ang subject matter dito, ito. Paano computein yung atin pong kasi anon ito eh. Di ba unang-una anon ito, wala tayong alam. Ito. Di ba X yan kanina? Ang alam natin, mayroong radius ng kalsada, radius yung kalahati, nga 9, tapos setback 9. So, alam natin 18. Pero ito ngayon, kasi pinatapyas nga eh, hindi natin to alam. Di ba originally hindi natin to alam. Ngayon, alam natin tong itong dito lang, no, sa ground lang na outmost phase. Sa typical floor, wala tayong alam. Therefore, ang ginagawa natin para malaman natin to, yung formula natin na 53.80, ito yung height muna. So, ibig sabihin, inulit ko na lang, ito yung angle niya, 53.80. Tapos, gamitan natin ng 61.7 na angle theta. So, ito yung formula niya, 53.8 divide tangent 61.7. Ang sagot ay ito, 28.97. 28.97, bawasan mo ng 18, ngayon, mayroong 10.97 lumabas. So, ito yung 10.97. Correct? Kasi tinatanong sa exam, how much the distance ba dito to? Yung outmost phase, yung na-incremental niya dito, ilan ang kanyang sukat? So kung hindi mo siya isosolve lang, hindi mo to alam, hindi mo makukuha to. Na-gets natin? Wala tayong i-contest dito ha. Tinatry lang natin na ipapakita kung paano natin yung tanong niya. Okay? Kasi ang sagot dito is 10.27 based sa formula na 53.80 divide tangent 61.7. Okay? So next na tanong guys, no? Ilan naman to? Compute. Ilan? 3.6. Okay, so therefore sa plano, okay, gagawa ka na ng imaginary kasi i-ano na natin to. Kinukuha na natin yung nito, yung GFA nito. Nag-get siya ko? Kailangan din ilalapat mo to dito. Ilan to dito? Ilan? 3.6. Oh. Then dito rin parehas din sila, correct? Oh, ilan dito? 10. So ito yung 10. Then ito rin 10. So ito yung typical floor. So compute the GFA, one floor. Nag-get yun yung ginagawa natin. Ini-isa-isa natin kasi hinahanap sa exam how much the GFA of the typical floor. Kaya dito, bawasan natin to ng ilan po? 3.6. Bakit 3.6? Hindi, Hindi, kasi dito lang siya eh. 90 lang. Hindi siya 3.6 guys. 0.3. Kasi 0.9. 0.9 0.9, lang, sir. 1, 2, 3. 0.9, sir. Kasi ito, ang sinabi kasi, hindi man siya typical from 14.
Ang typical daw is 6. So doon pa lang sa 6, tinapos na niya 0.30 niya. Inakyat na niya kaagad. Nag-get siya ako? Uy, nag-get siya ako? Yes, sir. O nalito? Nalito ka? O, ano yung tanong mo? Sige, nalito ka. Sir, yung diretso bigla eh. Kasi nga, sige, bakit diretso bigla? Typical man sinabi, hindi nga pwedeng iganong-ganong mo typical, iba't iba man. Kasi talaga 0.9. Eh, kaso lahat sila sinabi 3.6. Patay ko, nagtaka, bakit 3.6? Ang 3.6 guys, actually, nag-gets ko yung ano niya. As per problem, gumagawa-gawa lang siya ba? Ipapakompute niya tayo. Pero as per rule, hindi ganito kasi hanggang 14th floor lang yung ano niya. Nag-gets siya ko? Ulitin ko ha. As per rule, yung atin pong tag 0.30, nagtapos po siya sa 14th floor na 3.6 as per rule. Doon dapat. Huwag mong i-confuse yung isipan natin na bakit hindi nasunod. Sinolve natin yung problem ba? Kasi kahit sino pwedeng gumagawa ng problem. Kahit ikaw pwede kang gumagawa, isusolve natin. Pero babalik pa rin tayo sa 3.6. Bakit tayo dumadaan ng ganito? Nag-i-exercise ang utak kung paano isusolve ng mga bagay-bagay. Nag-get siya ko? Okay, ngayon. Sabi doon, sa 6th floor daw ay typical pataas. So dito lang nagtatapos yung pinta. Actually, kung tutuusin, hanggang 14th floor yan. Are you with me? Kalimutan mo muna yan kasi nga, nasa problem tayo. So malinaw na. O ngayon, ilan ito ngayon? 0.30, 0.30, 0.30. Ilan? 0.9. So 0.9 ito. Okay? Kaya hindi po ito 3.6. Sumusunod lang naman ako sa ano ninyo eh. So ito po ay 0.90. Then ito po ay 0.90. Okay? So mayroon ka ng guide, 0.90, 0.90. Bawasan mo lang to ng 0.90, 0.90. Tapos dito ilan? 10.97. O, 10.97. 97. Dito rin parehas din. So 594 sir. 10.97. Therefore, makompute mo na yung typical floor na GFE mo. Sige, compute. 5944 sir. Totoo ba yun? 5944. Hindi ko naman tama. Sige, collab guys. Kaya nga tayo nagre-review eh, para maano mo eh. Sir, sa Libe. Hindi yung sa Asperbo. Kaya naging 0.9. Hanggang dulo mula. 5944 sir. Ha? 5944. Sige, mamaya antayin natin sila. Tama ba? So yung 0.3, 0.3 hanggang picture lang. As per Libe. Kaya pagdating ng picture pataas, diretso na yan. Hindi mo nagagamitin yung incremental na ano lang. Kasi yung riyan. Yun sa'yo. Kasi ang typical lang ay yung Pip. Yung 6 yata ang typical tip. Pip. O, 5th floor. Sige. Nag-compute na siya sa typical floor. 1 floor lang ilan? Gusto kong 59. magkapareho kayo. Sa akin lahat sa 5944. 5944. Huwag mo muna yung multiply tol ng ano. 599. Isang floor lang. 5944 sir. Ikaw. 5944. Sige, compute ninyo. Kung magka-match ba kayo, compute nyo. 5939 sa akin. 594. Okay na rin yan. Calculator lang yan. Sige. 6,000 medyo malayo. 5,900. 5944 times 5944 times ilang floor? Guys ha, tandaan mo ha. Ginagawa natin to para lang ba maintindihan mo ba paano mag-incremental, paano yung tinanong niya na tapyasan na typical, sinusundan lang natin. Pero wala tayo munang i-debate base sa libro. Kasi pag tanong naman sa libro, may maisasagot tayo as per libro. Nag-gets mo ako? So, as per muna tayo sa actual. Kaya kinakamada natin to lahat. 65,000. 5944. 5922 sa'yo. So, 5944. Dapat parehas kayo. Nakuha mo, Mitch? 5939. Sige, okay lang yung 5,900. Basta 5,900. Okay na yon. Ano to? 5,900? 5944 sa akin. 594. Okay, tatlo. Ikaw? 5922. Okay rin yun. Huwag lang yung 5,700, 5,600. Ilan sa'yo? Parehas lang sir. Ikaw, Hazel?
Wala pa? Compute. Si ano? Ano yung leg mo? Si Kuya July. Nag-compute ka? Di ba? Sige, computein mo. Ikaw, mag-compute ka. Di ba ano? 89 minus 10 minus 0.9. 89 minus 0.9 minus 10 Hindi, 18 man siya. 97. So, ang kalahati. Ang kalahati. Kasi may 713 pala. Kasi dito man Okay, nag-angle. Dito kaya man wala nagsimula ko ang lang. angle. So, Sa akin, 77.2. 9 ang kalahati. So, plus 9 ang setback. Plus unknown. Ang unknown, nakuha na natin. So, ito yung total niya. Pero yung ito sa laging kalahati sa ng road. Oh, kasi kung makikita mo yung angle, sa gitna ng road nagsimula. Laging dito. Lagi sa gitna ang angle, ha? Parehas na sila. Ito lang natin. Okay na sir, 5939 sir. Oh, sige na, maganda nga ito nangyari eh. Para ba mapiga ba? 97 pala na ano ko eh. Ilan sa'yo, ilan sa'yo? 5'9". Oh, very good, 5'9". Kahit may mga tuldok-tuldok, total may option na kunyari ba, mayroon naman multiple choice eh. Ito yung fifth floor. So ang fifth floor mo guys, So times 11. ilan ang fifth floor mo? O yung 5,939. ano lang, GFA lang muna. Ano, 89 minus 89 minus 10.97. oh, minus 0.9. Oh. Ito yung ating kino-compute ha, ito. Plus 88. Ilan ba ang length at saka width nito? Ilan ba ang depth at saka ano? Ilan dito? 10 point. Baka hindi kayo nagkapareho, yun yung mali. Minus 0.9. Dapat parehas kayo. Ilan to? 77.30. Oh, 13. O, dapat parehas kayo. Ilan to? 77. O, hindi. 77. O, di. Ito na. Yun yung area niya. Yung GFA na yun. Tapos times 11 na lang. Times mo sa 11. ilan? 1, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. 12 pala sir. 12. lang sir. 12. 12 ba 11? 11. 11 lang sir. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 lang. 12. 12 ba? Ilan ba ang as per Tama, sinabi sir, tama, technical? sir. 2.4, 2.7. Oh. So i-divide mo to ng 2.7, di ba 12? 12 pala sir, 12. Tanong. Yung incremental sa 16 meter right of way, parehas lang ba na 10.97? Hindi na kasi magparehas na sila nito. Yun na din ang... Oh, yun na rin yung gagamitin. Ay, ilan pala to? Ilan to? 16 lang yan sir. 16 lang yan sir. Ang gagawin natin, mag-solve tayo ng para dito naman. Dalawang section. So, tama nga. Kasi meron tayong rule na, ilan to guys? 16. 16, so kalahati. Try mo nga, i-try mo lang sabay, kasi nalaman naman ninyo kung paano. Gusto ko lang din malaman kung ilan to. Ilang angle bang gagamitin dito? So 8 ito, di ba? 8 plus 9, iba siya. So mali ito, Maria. Maria, mali ito. Oh. At least na-correct natin. Nag-aaral tayo, di ba? Papaano? Ngayon, ito yung kumuha ng isang malinis na papel, isosolve mo naman to. Given na eh. Meron ka ng guide eh. Kuhanin mo lang to kung ilan ang ano niya. Sige. Matrabaho no, madugo no. Madubo yun ilang ang road na sir. No? Sige daw. Dapat, ang tanong natin dito sa ang sulat na yun, kasi tumama ko sa 10th floor. Dapat doon pa lang magtapunas ng Sige daw, ano yung tanong mo? Sir, kasi kinumpute namin kanina yung incremental sa isa. Oo. Tapos lumabag siya ng 10th floor. Doon lang siya tumama. Okay. So ibig sabihin, from As 10th per sa floor- problem, as per sa role. Sa problem. Problem. Sa problem, tumana-mana namin Hmm. siya. Hindi kasi may given siya na ang podium niya is will start from 6th floor. Ay, 5th floor. Oo nga, pero kasi ang basis ng setback natin dapat magsisimula sa 10th floor minus dun sa base. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, yun lang dapat yung magiging bawas.
Anong sagot mo? 11.97. Tama ba, sir? Pakita ko ba, sir? Drawing. Kasi di ba sir, ayan, kinumpit na, magulo lang yung drawing sila. Pero sa 10th floor, doon lang siya tumama yung front incremental. So dapat mag-apply lang yung front incremental, dito lang siya magbabawas sa mga sumunod na floor. Pero ang podium kasi may problem siyang podium. Ito yung pinaka-podium niya. Pinaka-typical. So pag sinabi kasi typical muna dito, wala na tayong i-contest iba. Lahat ng paligid niya pareho. Madidisregard yung Oh. yung formula nitong sa RROW. Yung rule nga sa libro, mawala na yun. Dito tayo sa actual. Bakit 16? Minus 16 din ba? 7. Ay, 17. Plus na. Ang gagamitin mo lang Di ba 16 yung Tama, kasi nga may podium. may podium na tapos typical na. Ang pinanghawakan natin guys, kaya kalimutan natin yung nasa libro, yung typical na word. So walang naging typical na maggagawa ka pa ng ganon-ganon. So ang typical nagsimula daw sa 5. So wala ka ng debate, bagsak mo na, typical man siya. So wala na tayong dapat pagdebatihan na angle sir, ganon. Para sa akin wala na yun kasi mas stringent yung sinabi na typical. So maaring wala na rin yung angle na solusyon doon sa kabila. Ewan ko kung papayag kayo sa akin. Ang atin lang naman, inaral lang natin yung kung paano niya inano. Disregard na itong RROW Magagamit mo na. O di at least na, ganun pala yun, no, di ba? Pero nagka-idea kayo guys, nagka-idea kayo. Ang pinaka-tricky dito, yung typical niya. Pag sinabing typical, maaring makalimutan na yung aspirol na hanggang 14, ganun, wala na yon. Kasi mas nakaano siya nakadikta siya dito sa typical man. Anyway, pag anyway na, alam nyo na. Hindi. Anyway, alam ko naman na mayroon kayong ganito. Kumalat to Ito. Nabigyan ba kayo nila ni Arjun? Problem ba? Binigyan kayo ng design problem ng isang package? Wala. Ay, wala kayong ganun? Ina-expect ko na binigyan kayo na lahat. Ang mainam siguro, ibibigay ko yung buong package ng design problem para mag-solve kayo, no? Maganda sir. Ala, ang inisip ko, Yun lang kung binibigay nyo kada week lang. alugi kayo. Hindi kayo nagsabi. Kasi normally kasi, yung nagpapa-exam, yung ano ba, yung nag-handle ba, nagbibigay na yan ng package na ito yung buong file. So kung ano po yung bigay? Wala akong idea kasi talaga ako na. available sir. Yun ang bibigyan ng problem. Sige. Meron akong isang buong file. I-transfer ko na lang siguro mamaya. Tapos lahat ng problem na limbawa may ganun, ipiprint mo, solve ka rin. Okay? Okay ba yan? Kasi, maaaring mabihind kayo kasi bakit? Dependent kayo sa nagtuturo. Kasi ang ginagawa namin dati, alam mo, kahit sa internet, nangunguha kami ng problem. Design problem. Sinosolve namin, practice ba? Okay? Anong oras na ba? Hindi ba kayo napapagod sa ganito? Actually, hindi. Actually, yung Wednesday kasi gusto ko kanina tulog talaga ako. Sinong kausap ko ito? Appointment sa kama yun. Tulog ko ba? Wala ako may isip. Sabi, tulog muna ako. Paggising ko. Alam mo yung paggising mo? Pag ganun mo? Sino naka-experience ng paggising mo na parang... Ayoko pumasok. Ha? Ayoko pumasok. Parang gusto ko magsinungaling uli pero hindi maka commitment man. Pag commitment kasi committed man tayo sa ganun. Anyway, yung Wednesday siguro, ang naisip ko lang iba siguro ang pwede magturo. Ay ibang ano ba? Ibang mahitsura ba? Kasi wala naman sir. Kasi ako sa Friday paganda, siyempre mag-aaral din ako naman, di ba pwedeng wala akong slide. Gumagana ba to? Yes sir. Gumagana to? Okay, marami akong pondo naman na slide na luma. Pero maganda kasi yung kamada ko siya na So ganito na lang siguro. Next Wednesday ba naman sir?
Hindi. Ang ito namang wins nito, sa Ramadan lang naman to. Ngayon Back ba, to sir? normal, wala na. Wala nang Wednesday. O kasi sabi ko, bakante man nga ako kasi alas 2 uwian naman. So sabi ko, alas 2 to onward. Wow, tama mo. Bakante man. Kaya sabi ko ni Architect Lia na okay ako. Pero back to work naman, alas 3 uwian namin, siyempre, hindi ko na ano kasi kanya-kanya naman tayong oras sa trabaho eh. Okay yun, at least. So Tuesday natin, maintain lang natin Tuesday natin. Pagbalik sa normal na panahon, ang mangyayari naman is alas 7 tayo. Alas 7 ba tayo? Alas 6. Hindi natin 6:30. 6:30 to onward. Ano kaya? Sige. Kasi nakaka-board din ba? Alam mo guys, sa totoo lang, yung bagang unang-una, ito talaga, ilan lang yung nagsusustain dito, yung talagang medyo mahilig sa numero. Tapatin ko kayo. Mga arki naman tayo, di ba? Kasi na-observe ko sa dati pa, ako din yung dati ganun. Hindi ko, sabi ko, sa bahay na lang, sa bahay. Kasi pag dito na kasi, kailangan mong binasa mo na sa bahay bago ka dito. Pero kung dito ka lang maganon, tapos yung sulat pa ng maestro, yung sulat pa ng instructor ay pa bungi-bungi, hindi ka gaganahan. No? So, naintindihan ko yun na medyo hindi tayo nag-participate or kasi nga, pagod din sa trabaho. Pero ang point ko lang guys, na bakit tayo dumaan ng mga ganito, malay mo ba, may mga magic word ba na lumabas dito na maalala mo, ganun pala yun. Nag-get nyo ako? Kahit ano man dito, nagkamali man o ano man yan, magka-idea ka na itama mo. Kasi ang labanan pa rin, pagdating sa dulo, kayo pa rin haharap sa exam, hindi ako eh. Are you with me? Ang point ko is, kung ano man ang natutunan, kagaya nito, may chaplans pala. Kagaya ng sit-back pala na magpareho pala, magiging magdomina ang malaki, ilagay sa maliit. Di ba? Kung hindi ka rin dumating ngayon, so hindi mo yan alam. Okay? So kahit hindi ka nakakahabol pag gumawa, pero nakikinig ka, kahit paano siguro, baon mo na rin yon sa actual na exam. No? So ang gagawin ko na lang, wag magpanic ha, marami pa kayong oras, sa totoo lang. Ibibigay ko na lang yung mga file. Kasi ngayon, sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman na yung direction ba, di ba nakikita, no? Maganda yung tanong niya eh. Sinundot ko siya, tama yung ano mo. Alam naman, doon ko titirahin yun sa wala yun, okay lang yun. Tayo naka-record ah. Joke lang yun, joke. Kanta na sir, kanta. Joke lang yun, wala yun. Ha? Wala ka. Ires. Edit. Meron yung tut. Meron yung diba mute. Init na lang. Baka madimanda ka. Hindi, basta namula lang. Ingit. Ito talaga, nervyos ako. Tatanda ako ng mabilis. Sabihin mo ng live. Sabihin mo na malaki live. Naman dito live. Oo. Kasi minsan kasi, tingnan mo, baka magmumura ako dito. Hindi naman, no? So, ganun lang pa mga kapatid, no? Ganun lang, no? Ang labanan dito, ikaw pa rin. So, kung ano man yung mga, kunyari, may nakita ka ngayon, alam ko, may nag-sink in sa'yo eh. Isosolve mo sa bahay. Okay? Siguro, ngayon ko na ibigay. Bigay ko yung problem na to. Okay? Para lang masundot. Kasi ang bottom line naman is tapos i-evaluate ninyo kung bakit nagaganon, ganon, di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mga problem na to, sobrang daming problem, no? Maraming problem, guys, na ang solusyon isa lang naman. Di ba? Depende na lang kung paano mo inintindi. May solusyon na kayo niya. Ha? Dalawa kasi ang implementar sa inyo sa... Oo, tama ka. As per rule.
Kung walang nagdikta, madaling gawin. Sabi ko, libro lang eh. Kaya next time, pag lahat as per roll, thank you Lord kaagad. Kasi may sagot na. Pero pag marami pang abubot, ganon-ganon, yun na, mag-ganon na yung kilay mo. Paano na to? Wala naming hapunan. Alam mo yun, marami kang problema. Dali lang nga isend ko ha. Yan. Ikaw muna ha, mag-picture muna ako. Muna. Tingin. Hindi natin Dami mo nang sa akin na surprise ha. Tingin. Yan. Okay. So, may mga tanong po ba kayo? Ngayon? Hindi po ngayon. Mahaba-haba yun. Mahaba yun eh. Next na lang. Hindi. Gawin natin yan. Sa Friday na lang siguro. No? Friday na lang, okay lang ba? Anong oras sa Friday tayo dito? Pero di ba? Sige, May 12. pauwi na kami. 12 to 4 sir. Ha? 12 to 4 daw sa schedule eh. 12 to 4 sa schedule. Tuesday na lang design. Oo nga sir, meeting na lang tayo sa Friday. Sa Tuesday na lang siguro na. Sige. Kasi alam mo, ako kasi, kung ano yung, sige. Alam ko, mayroon na kayong yung, singit ko lang to kasi nag-aaral kayo ng napicturean nyo to, pakipicturean mo nga. Nasend ko na sir. Koy, picturean mo ako. Plus 10 ka sa akin pag may picture ka. Ha? Yung mga Okay? Maaring tinuro na sa inyo pero wala siyang sense of yung bakit nangyari, no? Gusto ko lang sa inyo. Okay, mabilisan lang siya na paano ko siya ibabagsak ha. Right? Minsan kasi may tanong na 6, may 8, may 10, no? So mayroon ka na kaagad na sagot. So yung BP yung PD 3 PD 220 versus PD 957. Okay? So ngayon, alam naman natin ng BP to 20, sorry. Nabaliktad tuloy. BP to 20. Ang BP to 20, alam naman natin ito po yung socialized, no? Para sa mga taong Mahirap. hindi mahirap. Mga unprivileged. No? Mga makakain lang ng 2 sa isang araw, no? So unprivileged. So ito po yung socialized housing project versus PD 957 sa condominium law, protective law. Right? So bakit ko concern ito? Kasi hindi nawawala sa exam ng tanungan ng ganito. Maaring 5, maaring 6, makakasagot ka po, no? So ang kamada natin dyan guys, mayroon tayong tinatawag na SEMO. Okay? SEMO. Right? Tapos, sulat mo lang is DR. Single detached, duplex, row house. Alright? So, SEMO, Socialized Housing Project, Economic Housing Project, Medium Cost, and Open Market. So, yun yung SEMO. So, tandaan natin na ang SE ay under siya ng BP 220, ang MO ay under siya ng 957. Agree? So, papaano ang labanan dito? Kasi malaking bagay ito pag nagkakamada ka. Kung na-memorize mo na, congratulations kasi maano ka na.
Pero yung kagaya sa amin, nung araw, na, paano to? Hindi mamimemorize kasi mahirap man mag-memorize. So, kinakamada na namin to. Okay? So, paano siya magkaroon siya ng ano? Ito po ay lot minimum lot area. O, kompleto tayo. Meron din tayong floor area. Sa next meeting, ito lang muna ipapasok ko, no? So, SDR, SEMO, BP 220, PD 957. Yun table natin. Okay? So, pwede na tayong umuwi. Alright? So, ang M at saka O, ito po ay, ilan dito? Sulat mo 100. Ito ay 120. So, tandaan mo lang, 100, 120. Kalahati sa 100, 50. Kalahati sa 120, 60. Okay, ito po ay 18, 80, 96. Oh, parang ganun lang, no? 100, 120, kalahati, 80, 96. Oh, okay ba? Dito naman guys, madali lang kasi meron tayong ano? Meron tayong pattern. Ito yung 1 ba dito? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tapos na. So, ilan dito? 488? 488. Sir, doon sa kabila. Baliktad. Baliktad. 488. Sir, doon sa 64, 48, 28, 64, 40. Puro na yan yung puro kamada. Hindi. Oh. So 6, 2, 4, mali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, then Diyan, sir. dito yung 4, 488, then 2, 2, 4, 6. Okay? So ang unang ginagawa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? 488 to 46. Ngayon mo lang natutunan o matagal na? Tinuro na. Okay. So, at least, nakuha mo na. Kumuha ng papel, subukan kita. Isa lang, bago umuwi. Isa lang. Kasi malaking bagay ito. 3 tanong dito, arkitekto ka na. Okay? Right? Sige, sulat. Semo. Sige. Huwag na ilabas lahat papel. Yung kunti lang. Itong dalawa ng mali ko. Ito yung BP. Ay, ano po yan? Yung floor area. Ano yung dito? Yung hindi mo magkaiba to. Ito sa Buko dito, dito, square meter floor area. 2-0. Tapos ito.
siguro lot area. Hindi siya may dinagdag lang ako sir. Ah, sige. Yung floor area. Kumuha na ako ng attendance ha. Diyan na kayo. Kunyari, sulat. Tama ba? Yung floor area. Tama? Ako, hindi nyo yata ako nakuha na ng picture ha. Meron? Zero pala. Saan? Sa Sige na. Okay na, so with that, kita mo na. Yes, sir. Correct. Pero yung iba, 36. Ewan ko ba? Ano yan? North, south, east, west? 36. Okay. Ito. Iba. Ito. Kasa pa din. Tapos yung floor area din 1, 2, 3, 4 lang. 18, 22, 30, 40. Ay, di ko alam. Floor area. Sa 7. Master, ano Floor yung area. 36? Ba't may nakikita kami 36? Sa floor area yun. Ha? Floor area. Sorry. 1, 2, 3, 4. Di ba? 18, 22, 36, 40. Doon sa Pinay sir. Ikaw, madam. 30, sa iba 36. Sa amin yan, meron yan isa, yung sa 957. Ano yan? Meron Ah. yung Condo. condo, o meron yung... 2, 3, 3, 4, 5, 6. Tama ba? yes, Oh, 7. tama. Okay? Okay, tama nga. Alright, so at least nagle-learn tayo. Next time siguro kasi wala nang Ramadan. Kailan ba holiday nyo? Ilang araw? Sa amin mga... Ay, oh, marami akong oras. 10 days, oh. Wow. Kayo, 10 days, no? 2 days lang sa... Si Madam mo, anytime holiday eh. Oh, 10 days. Ano? Anong plano? Sir, government kayo. Beach. Sa beach naman tayo. Doon sa ano? Sa Cornice ba? Group study. Gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya talaga eh. Doon lang ako nakagana kasi. Alright guys, no? Picture na-picture na ba to? Pang ano ba? Attendance ba? So sa Friday guys, bago ako dumating, magbigay ako ng pa-exam ninyo, no? Okay lang ba 'yon? Pa-print ko sa kanya o ikaw mag-print? Wala akong printer doon. Okay. Kasi ang labas kasi namin alas 12. Kakain pa ako siyempre. Ay, wag lang. Ay, off ko na.